pag-ibig, pamilya at iba pang mga problema. Sa mga shinare ninyo, may ibibigay kaming mga payo. Hindi pang chikahang Marites, pero kwentuhan ng Marites! Ang ganap lang natin dito sa ating pong bagong segment, Mama Chiki and Mama Angela, mga Marites. May mga babasahin tayong mga kwento or post online ng ilan nating mga kapatid, kaway-kaway po, na humihingi ng payo sa iba't iba nilang issue at problema sa buhay. Sa ating pong unang kwento na ibinahagi sa atin ng isang anonymous netizen, ito malalaman natin kung habang tumatagal itong segment na to, ay anonymous pa rin ba ha? Dahil kung matapang kayo, sulat yung pangalan nyo. Pag-uusapan natin ang storya ng isang mag-asawa na may kakaibang setup. Ito po ha. Ito yung babasahin ko dito. Pag-quarantahin ka na, medyo malayo. Palayo yung Okay lang ba? Bale, maganda ka pa rin, Mama James. Hindi nyo naman inayos ang font dito. Ganun pala kalaki yung font. Okay lang. Okay. Mga Maritres. Oo, ayan pala. Eto na, pakinggan natin. Ano bang scoring dito? Dapat may scoring to, ha? Nagpakasal ako sa isang lalaking may mga anak na. Wala namang problema sa akin. Kami nakakomento agad dyan. Eto, wala namang problema sa akin dahil annulled na siya nung magkakilala kami. Almost 2 years na kami ni Mister. Pero ang problema, hirap akong pakisamahan ang dalawa niyang anak. Isang 9 years old at isang 11 years old. Harap-harapan silang nagiging pasaway sa akin. Sa totoo lang, nakakapikon na. Takot rin akong mag-overstep sa responsibilidad ng aking mga tunay na magulang. Dahil sa problema sa pagdidisiplina sa mga bata, naging madalas ang pag-uusap at pagkikita nila ng kanyang ex, kumbaga yung nanay ng mga bata. Bigla na lang, kinutuban ako na may ibang nangyayari sa kanila. Hindi ko maintindihan ang sarili ko, selos na selos ako. Nagalit ang asawa ko nung kinonfront ko siya about it. Pero hindi mawala sa isip ko ang pagdududa. Gusto ko na lang umalis pero mahal ko siya. Ano ang gagawin ko? Anonymous 214. Wow. Ang bigat naman. Una-una, parang feel kita, Anonymous 214. Siyempre masakit, di ba? Pero ito sasabihin ko, huwag mong pepersonalin dahil sa lahat ng mga setup na ganyan, na pasok ka sa isang bagong pamilya na meron ng mga anak. Natural yan na yung mga anak, medyo magdududa. Protective. Tatlo yan magiging protective sila dun sa ama o ina nila. May konting selos dyan kasi parang, nakahanap na ng iba, hindi na niya, kasi syempre, faithful sila dun sa nanay nila. At may kasamang guilt na yun na nga, kung maging mabait kami sa'yo, papaano na lang yung loyalty namin dun sa original sa nanay ko. So, normal yan. Pero masakit talaga. Ramdam ko yan. Alam ko, si Angela, umpisa pa lang, tumutungo na. Kasi alam mo, Angela, storyang to. Angela, mag-share ka ng personal mo na experience. Kumbaga parang Mama Chiki tsaka Mama Dims, no? Parang, kumbaga may pagkakahawig yung sitwasyon namin. Dun sa parte na may anak na si Diego nung kami ay nagkatuluyan, di ba? Ang magkaiba lang talaga sa amin dito ni Anonymous 214 is that pagdating sa usapin ng anak ni Diego sa ibang babae, ako ay very open. Ako pa nga nagtutulak sa kanilang dalawa mag-usap. Pero yung dalawa hindi naman talaga masyado nag-uusap. Pero yun nga, ang maganda rin dun sa sitwasyon namin, I met the girls when they were so young. So technically, they grew up with me na. So yung iba yung bond namin. May mga times na, of course, it's not all sunshines and rainbows. So may mga times na... At kahit saan pamilya yan, hindi yan, walang pinipili yan whether blended family kayo or hindi. May mga, of course, may mga challenges, but at the end of the day, nakukuha naman to sa usapan. May mga sama ng loob, di ba? May mga ganon. Pero at the end of the day, napag-uusapan. So, itong problema mo dahil dun sa medyo may selos na nakasama ito, nung baka may nangyayari sa kanila, mag-usap kayo. There's nothing you can do, 'di ba? Pag kayo po ay nag-uusap ng inyong mag-asawa. Kasi dalawa, sabihin yung pinaka nilalaman ng puso niya para maintindihan ng partner niya na ito pala yung nararamdaman mo with all of these things happening. Kasi ang nakita ko dito, dalawa yung medyo major punto niya, di ba, Mama? Hindi niya madisiplina yung mga bata. Kasi bata pa
parang mga below 9 12 and years old 11 pa, eh. 9 and 11, mama. So medyo pasaway pa talaga itong mga ganito, hindi yan nawawala. Tapos nandun din yung selos niya. So kumbaga dalawa. Alam mo, sa totoo, una sa una, kapag ikaw pumasok ka sa isang relasyon, anonymous 214, sana hindi mo masamain, pag ito nakalatag sa'yo, dapat may kasamang pagtanggap na agad Yes. yan. Prepared Kasi ka pag na. tinanggap mo yan, hindi ibig sabihin ay ang tatanggapin mo lang ay yung mga magagandang mangyayari. Dapat ready ka rin sa challenges na kaakibat niyan. Pangalawa, pag ito ay mga bata pa, medyo pag mas malawak ang pag-intindi mo, ikaw na muna bilang magulang ang iintindi. Sabi mo naman, ayaw mo mag-overstep. Tama yun. Kasi hindi mo talaga dugo yung anak na yan eh. Pero nagbabago yan pag sa'yo yan lumalaki. Kasi pag ikaw ang tumatayong magulang dyan, kahit hindi mo yan kadugo, medyo may say ka. I would say, tama ba ako, Totoo, Angela? totoo. Kasi sa'yo, Nasa poder mo na. Oo. Pangalawa, dun sa selos, mama, ipalagay ko, ima-manage mo ang sarili mo. Kasi minsan, alam mo ba, ewan ko ha, kung sa totoo, pag the more ka magpakita ng selos, the more ka pa iinisin eh. O kaya dapat talaga, nonchalant ka lang dyan. Pakita mo lang na confident ako sa pagmamahala namin. At kung ako nga, pag nakita ko dyan, kung matagal na silang hiwalay, tapos hindi na nga nag-workout noon, ano naman ang chances mag-workout pa nga? Hindi nang, ang tagal na nga hindi nag-workout. Yes. So, ikaw ay mapanatag sa inyong pagmamahal. Oo. Talaga. Tandaan mo na lang, Anonymous 214, yung asawa mo, kakampi mo yan. So get him on your side. Paalala nyo na you are in this together. Kayo ang dalawa ang magpapalaki dun sa dalawang anak niya. In short, sabi ni Mama Chiki, wag mo nang awayin. Dahil ang lalaki, ayaw niyan ng nako. Ayaw Nanyanag. niyan. Oo. Kaya nga di ba sabi ko, kausapin mo, sabihin mo sa kanya yung tunay mong nararamdaman. Ano yung feeling mo doon sa situation na yon. Baka kasi pwede ka pa kayong mag-usap at mapag-usapan ninyo kung ano yung magandang strategy doon sa inyong sitwasyon. Oo, ang init ng usapan. Ganun Sa natin Marites, yun, ganito pala Anonymous dito. 214. Grabe, Oo. para. Sana, Anonymous 214, kami nakatulong sa'yo, ha? Sana hindi kami nakagatong. More than anything. Magandang nakatulong, basta hindi nakagatong, ha? Oo, di ba? Oo, para pagpagselos, ika nga. Oo, paano ba mawawala ang selos? Selos. So, ikaw, Hindi nagselos naman ka naman kasi ever ako sa iba? masyadong, hindi ako masyadong. Kasi I trust Diego and I'm confident kung ano yung love na ibinibigay niya sa akin. So, ganun na lang siguro yung isipin mo, di ba? Gaano mo ba siya kamahal? And how are you going to embrace the situation? How far can you embrace the situation? Kasi other than that, kasi talaga kung medyo clouded na yung isipan mo, medyo hindi na magiging maganda yung pagsasama ninyo. Taong sa'yo. pusang seloso. Selosa ka ba? Meron talaga mga tao na seloso talaga. Kaya intindihin nyo rin yun sa sarili ninyo. Kasi hindi lahat ng mga selosong tao madaling pakisamahan. Baka may ibang tao, ayoko na seloso. Goodbye. So kailangan isipin na natin yung ating pagkaseloso may epekto din sa iba. Kung minsan nasa lugar, Doon naman sa asawa nito ni 214, umalos ka! Ayan talaga. Ito naman pala yung sitwasyon Ayan. natin, tapos ganyan pa pinapakita mo sa asawa mo. Ayusin mo. Ikaw ang padre Ayusin de mo ang pamilya. sarili mo. Ayusin mo. Mayos lambing-lambingin ka. mo naman, di ba? Para hindi magselos. Kaya ipaalam mo sa kanya, sabi nga, di ba? I'm on your side. Honey. Bigyan mo ng assurance yung asawa mo. I-assure mo nga, ni. Ayan. I-assure mo nga, ni. Ay, ganyan selos na nga, ni. Hindi ba in-assure nga, ni? Oo, di ba? Mama, ang ganda ng usapan natin, Mama Angela, Mama Chiki. Eto, sa mga gusto pa pong dumulog at humingi ng payo at gusto lang natin mapag-usapan dito sa kanya-kanyang mga issue at problema sa relasyon, sa buhay, i-share niyo po ang inyong kwento. Sali na sa aming Facebook group. Facebook group pa tayo, ha? Uy, at kung may payo din kayo, share nyo rin. Yes, kung may payo kayo at kung nakaka-relate kayo, i-share nyo yan. Nakapin yan sa ating official Facebook page. Abangan po bukas ang isa na namang istorya na ating pag-uusapan, hihimay-himayin at bibigyan ng opinion dito lang sa Marites! Ayan, nako, last week, nagpa-announce tayo sa ating Facebook page para sa Good Morning Kiss selfies ng ating mga kapatid lovers. At talaga naman bumuhos ang kitang-kita comments. ko yan. Grabe, nako, todong kilig at all out ang mga pakulo sa pag-share ng sweetest photos kasama ang kanilang mga partners. Mula sa napakaraming entries, ito na ang tatlong lucky winners na napakahirap piliin. Pero eto na sila. Kasama ang kanilang mga morning kiss selfies. Patingin, patingin. Yan, oh! Akin to. Oh, di ba? Ay, ang cute. Oo, meron pa sila kapag Aba! Talaga. Talaga si Don at si Richard doon, ha? Ipasa
Marites, sa pag-usapan natin yan, pag ganyan yung kiss na yan. Ang hinamon! Wow! Ayan po, magme-message po sa inyo ang aming staff ha, para maklaim ang inyong 300 pesos worth of clothes. Nako, maraming salamat sa lahat ng nagpadala ng kanilang mga Ang daming photo. nangyayari Pwede niyo po puntahan yan sa Facebook page ng Good Morning Kapatid at tignan ninyo yung Paano iba pang yun? mga photo. Oy, meron pang binuhat pa, di ba? Nasalo ng siya ni... Ang si Richard at saka si Don, di ba? Oo, Don Solweta Kasama mo bang ko! takbo yun? Oo, masubukan nga yun, di ba? Maraming salamat. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.